Pagpapakalihin ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dahil panalo ng kanyang presensya ng ating malabanin na anak.
Salamat Panginoon sa araw na ito, O Diyos, ay binigyan mo po ng pribilegyo ang bawat sa Panginoon na sambahin ka namin, O God, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon sa pag-iingat mo sa buong sanglibo, Panginoon, sa provisions mo, Panginoon, sa iyong divine protection, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Alam mo lang kahilingan ng bawat pamilya narito, Ama, ikaw po ang siyang tumugong. Ikaw po ang siyang kumatag po, Panginoon, sa bawat dalangin at dinapit ng bawat isa, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang daan ng katotohanan ng buhay, Panginoon. Ngano mo po mga papunta pa lamang lugar at ilayo mo sila sa mga kapahamakan, Panginoon, at hindi mo kapagsalita. Sa umagang ito, O Diyos, ay ikaw po ang siyang umilos, ilagay mo siya sa iyong likuran. At ikaw po ang makita namin at mahiyag, Panginoon, sa umagang ito. At ikaw lamang po ang aming maitaas, mapapurihan at masamba sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Ang lahat ng Kristiyano ay magsalita. Tayo po pagkamayan, sabi nga namin ang Diyos natin ay mabuhay. Check. Check. Ayan. Amen. Sa pagpalang maaga po sa bawat isa. Ayan. Good morning! Morning po. Tayo po itadako na sa ating church schedule. Every Sunday morning, tuloy pa rin po ang ating corporate prayer. Then Sunday school po kanina. Anong chapter na po tayo kanina? 29. Chapter 29 ng Genesis. Tapos, divine worship po ng 9:30 or 10 po. Then, Sunday afternoon, corporate prayer, and then binalik na po yung ating equipping the saint later or next na po. Next week, for ating Sunday afternoon. So, meron na tayong abangan na equipping the saint ng 3 o'clock ng every Sunday afternoon. And then, divine worship ng afternoon po later. Sa Wednesday, midweek service po natin. And then, Friday po, prayer gathering. And then, Saturday po, music team rehearsal. Apo. Music team rehearsal this Saturday po. Ang practice po natin is 9 o'clock. Tapos, later po, Sunday afternoon ang start po natin, 3:30. So, dapat po nandito na first ang ating music team, and then the rest po, mag-start po tayo ng 3:30 mamaya. Ayan. Naninibago po kami sa aming mga boses. Ayun. So, later, check up na lang natin. Yung sa mixer po natin. Tapos, tuloy pa rin po yung August natin 3 nights. August 22, 23, 24. Ayan. Alam ko this August may 3 holiday. Alam ko next week na yon. Sinong walang mga pasok sa holiday? Ay, syempre mga student wala. Ayan. Ayan po. Meron po tayong rest na 3 days. Alam ko Monday, Thursday po ata yun. Basta 19, 21, tsaka 25. Ayan. Rest day ng ating mga may work and then ating mga estudyante.
Tapos, tayo na idadako sa ating testimony. Sino po ang pinagpala ng Diyos? Ayan, meron na pong taon na. Si Baby. Marshall. Sino po ang gusto mag-testify ng goodness ni Lord this week po, this month? Ayan. Meron po ba? Pastor Stan. Amen. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Kagaya ng sa amin naman, pinagpapasalamat namin yung naihandog na namin yung baby namin kay Lord. Siyempre, pinaka-importante yan. Yung gastos, ano na lang yun. Diyos ang mag-provide niya para sa atin. Pero yung pinaka-importante yun, may ihandog ko siya para sa protection niya. At the same time, mas mapapalapit ka siya kay Lord. Kumbaga, maraming humadlang. Yung una, nilagdag siya, tapos iyak-iyak, ayaw magbababa, so hirap na hirap kami. Gusto ng misis ko na sana i-postpone na lang, sabi ko hindi, laban natin. Spiritual battle yan, kasi andyan na may pumipigil, pero kailangan natin ituloy. Kasi ilang beses na sa ating pinatunayan, at pinag-pray din namin nung gabi na yun na hopefully maging okay sa kinabukasan umaga. Ulit ako, in Jesus' name, sinabayan na rin wala dito si Kuya Gam, sinabayan na rin ng gano'n. Sabi ko, kasi, declare na natin na magagaling siya ni Lord. Gawa nga nung nahihirapan, pero kailangan may handog natin siya kasi andun yung protection niya. Sabi ko, in Jesus' name, Lord, ulitin niyo, kumbaga, pinaranas nyo na sa amin yung kapangyarihan mo. Ngayon, paranas mo ulit sa amin, kumbaga, pero kailangan lang natin yung faith natin na maging mas malalim sa Kanya, maging totoo tayo sa Kanya kasi hindi niya bibigay basta-basta yun ng ganun-ganun lang. Kaya nga may talata sa Biblia na sinasabi na kung ano yung nararapat para sa atin na ibibigay niya. So, paano niya ibibigay yun kung hindi talaga tayo totoo sa Kanya? Kaya ibibigay niya sa atin kung ano yung hilingin natin para sa Kanya. Hindi man ngayon, kaya natin dati. Baka sobra-sobra pa ako ipapiyaya sa Kanya. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung paghandog namin sa amin. Saka yung mga dumalo at saka yung mga hindi namin na-invite kasi medyo na rin kasi pasensya na. Bawi na lang kami sa ibang mga ano. Sa Diyos po ang kapurihan palagi. Pinikot naman, pinikot. Amen. Meron pa po ba? Pangalawa? Testify? Pinikot daw, pinikot. Tonalo. Pinikot, sino pinikot? Ano po yun? Regarding po yun dun sa pinag-aralan ng Sunday School. Pasok. Sinakil po sa Kasilea. Ayan po. Sino pa po? Kung wala na po, tayo po idadako na sa ating tithe and offering. Meron po tayo dyan brown envelope, white envelope po. Tapos meron po dyan naka-indicate na maliit na slip na you can label your tithes or your love gift or offerings or your building fund po. Pakibukas po kayo sa akin sa ayan, pakibukas po kayo sa akin sa Psalms 50:14. Sacrifice, thanks offering to God. Fulfill your vows to the Most High. So yung katulad po last week, ang usually nating Bible verse is Ecclesiastes 5:4-5. Yung pwede pala tayong makipag-pledge or makipag-deal sa Lord na, Lord, ito yung gagawin ko, ito yung ministry ko, yung gampanin ko, para magpatuloy sa gawain mo. You're making a deal or a pledge to the Lord. Tapos, babalik tayo dun sa, kasi medyo ano na to medium level, second level na to. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at uparin mo ang iyong mga panata.
bago pala ang panata sa tithes and offering, ang una na muna pala natin ipanata sa Diyos is yung sarili natin. So, kapag nandito ka na, when you put God first, susunod na yon. Susunod na yung finances natin. So, una, bago yung Psalms, makikita natin sa Matthew 6:33, yung favorite natin, ngunit hanapin yung muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag sa inyo. So, pag inuna natin ng Diyos, hindi natin mamamalayan yung good deeds or yung pagkukumpleto ng handog sa Kanya, kasama na yung finances natin, yung budget natin. Magiging resulta na yon nung pagiging nandito natin, pagiging present natin sa Panginoon. So, He promised to provide for our needs. So, pareho yon, idaragdag sa inyo. Tapos, dito sa Psalms, yung panata na. So, parang ang nangyayari dito, gaano ka nakalalim sa Diyos. Ang una, presence mo, nandito ka. Pangalawa, para ma-fulfill natin yung kabuuan ng paghandog, i-include na niya, hihipuin ka na ng Panginoon para tuparin mo naman yung panata ng regarding naman sa finances. Ayan, para matapag-tupag, iniligtas sa tatang at iyong luluwalhati. Amen. Tayo po itadako na sa ating pagbibigay. Tinatawagan ko ating music meeting po natin. We bring the sacrifice of faith. Sing we bring. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifice of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifice. Manalangin. Tawagan ko si Pastor Joby for ating prayer for faith. Amang Diyos na banal na ipulod ang aming mga handog, ang aming mga ikapo, ang aming pong mga pangako, Diyos. Ama, sa oras na ito, hinihiling ko, Panginoon, na patuloy mong hipuin, Panginoon, ang mga bagay na ito, Panginoon, para sa iyong gawain. Ang mga kapatid, Panginoon, ang mga kaluluwa, Diyos, na patuloy, Lord, na sumusuporta sa iyong gawain, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa maraming bagay, Panginoon Diyos, Ama, ayon sa aming mga pangangailangan, Panginoon. At sa pangangailangan ng Diyos, na iyong gawain sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Kayo, Lord, ang papuri at pasalamat kung aming samot dalangin, kapangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Excited na nga daw siya mag-face eh. Yung tumayo yung sakit sa puso. Bro, patay mo kasi katabi. Isa. Ilan mo? Pwede naman record doon.
check, hello. Hello, sound. Hello, sound check, mic testing. Hello, hello. Kung lahat yan, nalito yun ako. Nalito mo yung sa akin. Dahan mo yung may naayusin ko sa Okay na yan. Kuya ka na yan. Okay. Ayan. Handa na ba kayo? Baka nandito lang yung aking ano ah. Ayan. Pwede na yan. Hindi na mag-fit pa yan. Kung hindi ko pinanunod sa akin, naayos ko siya. Ayan. Okay. Iba talaga. Mga sa mga may miko talaga, mga tatalino. Ayan. O yan. Okay na. Ha? Ayun. Okay. Yan. Yan, timing na. Okay. So, magamit po tayo ngayon ng speaker. Kasi nagtitipid tayo sa kuryente. Yan. Yan ang pasali mo. Ano? Pasali. Sound check. Hello. Sound check. Hello, sound. Hello, sound check. Mic testing. Hello. Hello, sound. Mic testing. Check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sound check. Kaya ipanalangin natin na makabili tayo ng ng medyo mas malaking mixer. Maganda yung ginagamit ng ginagamit ng mga kontraktor na mixer, malaki. Ay, ba yun? Mahal ng cement. Mahal ng cement. Ha? Ay, mo ba yan? Tingnan mo ba yan? Check up mo yan. Ang ating mga doktor. Okay, ready na po kayo? At salamat sa Diyos sa patuloy niyong pagsuporta sa gawain ng Diyos kasi kung wala kayo ay wala din ang gawain ito. So kaya salamat sa suporta ninyo, yung effort ninyo, pag-iisip nyo sa umaga, yung pagpaplansya nyo ng damit ninyo, pagmasahin ninyo kung malayo kayo, at yung ibigay ninyo. So dito hindi natin pinag-uusapan kung ano nilagay yan. Ay importante dahil sa puso mo yung ginagawa mo para suportahan ng gawain na yun sinusuportahan. Kaya salamat sa Diyos. Ang lagi kong panalangin ay ibalik sa inyo ng pagpapala ng Diyos. Kung may pangarap kayo, someday matupad yun. Kung meron kayong halimbawa, gusto nyo magkaroon ng 4 na anak, para matupad yun. Kahit hindi kayo mahal ng asawa ninyo. Ang mahal din kayo, 4 eh. Super naman yung 4, hindi ka pumahal. Paano maka-4 yun? Ano yun? Pakipot lang yun si Jacob. Masyadong choosy. Piling pogi. Parang ano lang yan, parang isang gito eh. Akala mo pogi, negro naman. Ano ba yun? Piling pogi. Ayan.
Buwi ang negro ha. Kala ninyo. Ang uli ng mga Pilipino. Isa sa pinakamagandang. Tayo bang ginaw siya? Isa sa pinakamagandang kulay ng ng mga tao. Pinahingitan yan. Matthew chapter 6, verse 26 hanggang 27. Ito po natin kukunin yung ating pag-aaral. Ito po ay contextual. Meaning, hindi tayo lalayo sa konteksto. Ito tayo kukuha ng ating punto. Maging application. Okay, ganito sabi ng Biblia. Ito ay sinulat sa Greek word. Pakipakita nga na kayo ng Greek word muna. Wala akong paano basahin. Ayan po yung pagkakasulat niya. Matthew, pati yung Matthew merong yan. Merong Greek yan. Translation. Yan yung pagkakasulat niya. Yung subukan natin, basahin natin. Wag na, baka matuto pa kayo ng Greek. Sige, wag na. Sige. Basahin lang natin sa English na lang. Ayan, English. English, please. Behold the falls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Salamat. Yung kanyang pinaka-keyword na gusto ko pang malagay sa isipan natin ay yung word na masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa kanila? Ano yung mga kapatid? Tayo bilang mga mananampalataya, hindi sa lahat ng panahon ay maganda yung ating kalagayan. Hindi sa lahat ng panahon tayo ay pinagpapala. Sabi nga nila yung word na isa, pinagpapala. Pero alam niyo po ba, na sa kabila na tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok at mga problema sa buhay, ito ang pagiging unique ng Kristiyano. Ito yung pagiging unique ng mga Pilipino. Kaya alam ng Diyos sino sa buong mundo ang lahi na kayang magtiis kapag sila ay nanampalataya at naniwala sa Diyos. Ang isa niya ng mga Pilipino. Ang Pilipino kasama may lagayan, anumang estado, ang talagyan niya, kaya niyang magtiis. Number 1 po yan sa requirements para tayo po ay makapagtagumpay at marating natin yung pagkatawag ng Diyos sa atin ay yung ating pagtitiis. Ngayon meron pong tanong, paano ka magpapasalamat sa Diyos kung marami kang problema? Kasi ang natural, kapag marami kang problema, dapat malungkot ka, dapat bugnutin ka, dapat hindi ka masaya. Dapat hindi ka marunong magpasalamat kasi problemado ka nga eh. Meron nga tayong tradisyon o dito pamahiin. Kapag meron kayong patay, bawal daw magsalita ng thank you. Tama ba yun? Sa mga nakikiramay. Oo, huwag daw magsalita ng thank you. Kasi parang parang insulto raw yun. Bakit ka na mag-thank you? Namatayan na nga kami, mag-thank you ka pa. No? So bawal daw magsalita ng thank you. Kaya nga, dahil doon, sa narinig ko yun, hindi na ako nagpapaawit ng give thanks o funeral service. Baka mamaya, pagalitan ako nung namatayan. Dati, inapaawit ko sa funeral service yung, alam mo yung awit sa Catholic na, salamat sa iyo. Hindi ko na pinapaawit kasi nalaman ko yung pamahiin na yun eh. Pero alam niyo po, ito pong nais kong maintindihan ninyo. Ikaw kasi ay Kristiyano at mananampalataya, kaya unique ka. No? At bakit ka naging unique? Kasi naranasan mo yung providensya ng Diyos. Kaya nasa pong mangalan sa taksang providence. Kaya natalunan namin ang pangalan ko yung pronunciation ng providence. Sabi sa kanya, providence. Napakit ko kasi, providence. Provide. No pa, providence.
Siyempre, maniniwala ako sa kanya kasi napamasteral yan eh. Kaya yan. So, kaya salamat may mga anak ka na teacher mo na. Okay? Kanya kong teacher na anak yun. No? Pati yung bunso ko. Sa kanya ko naman nakuha yung AB. Ano yan? Yung James Bond. Ano yan? Abundance. Basa ko dun, abundance kasi eh. Sabi niya pa, abundance. Wow. Ganda talaga pag nakikinig ka sa mga anak mo eh. Pero minsan yung pride ko tiyatamaan eh. Katay ako eh. Yung kailangan ka makinig kasi mga ano yan eh. Kasalukuyan nag-aaral. Isa pa, meron pa isa pala. Yung kapatyanan ko naman na isa na biology. Yung basa ko naman, evidence. Paano evidence? Evidence. Yan. Kailangan turuan mo lang ako yung magaling kong tandaan. Yan. Evidence. Kaya gusto niyo ng 4 na anak? Mamikot kayo. Ay, di ba? Hindi. May Sunday school namin ganyan na yun. Nakakatuwa yung Sunday school natin. No? And then, unique, iba-iba yung ating nautunan. At dahil diyan, mamaya hindi pa tuloy kasi meron muna tayong starting. Sa Saturday, Friday, Saturday, Sunday, meron tayong ganung senaryo. Teaching and preaching. Kaya meron tayo sa Friday, Saturday, Sunday. Itong week na ito, 3 nights yun, from 4 to 6 p.m. At mag-imbita kayo. Ang ating team ay hindi Pastor? The true gospel, no? The whole 3 days. Whole ano ba yung word na ano? Sige na nga. Tingnan, mababasa nyo naman yan. Sunod. Nakalimutan ko na. Sunday. Kaya next Sunday pa tayo magsisimula ng equipping the saint. Kaya yung discipleship natin, gagawin natin, mapupromote na tayo. Equipping the leaders na tayo. Kaya discipleship, tapos equipping the leaders, tapos discipleship. Kapag Sunday morning naman, Sunday school and worship service. Pati ng hapon naman, equipping the saint, and then evangelistic service. So, makukumpleto na yung ating gawain. Kasi anong turo ng Biblia? Dapat teaching and preaching ang mapakinggan mo. Hindi lang puro preaching. So, dapat nakikinig ka ng teaching. Kasi, lalo sa panahon natin ngayon, maraming mga bulaang propeta, bulaang tagapagturo. No? Na basa ng Biblia ay naging tagapagturo na. So, hindi ganun yun. Hindi ganun yung mga kapatid. Dapat mag-aral. So, kaya bawal, hindi po mabuti na tumigil tayo sa pag-aaral. Ayan. Three nights celebration of the true gospel. Ano yung sa ilalim? Teaching and preaching. Ayun, hindi ko The mabasa. full counsel of Full rin. So, yun ang ating gagawin sa Friday, Saturday, and Sunday. Kaya starting yan, kaya next Sunday ay tayo equipping the saint, and then tayo ay doon na pala ako dyan, no? Pero Quezon City pala ako. Ayan. Pero tayo Pastor Sanipa sa Marilao. Sino yung sa Marilao na yan? So kaya makikita niyo yung kaibahan, yung level. Kaya pag umating ka ng discipleship, makita niyo leadership na doon yung pinag-uusapan. So, parating dito sa equipping the saint, pag Sunday, ang pinag-uusapan dyan ay yung level ng pagiging yung para lumago ka bilang sananampalataya. At salamat sa Diyos dahil tayo po ay biniyayaan ng Diyos ng mga pagtuturo, mga tagapagturo na pwede nating dito makasama at magamit natin sa ating pagministeryo. Okay, manalangin tayo. Lord, salamat Panginoon sa biyaya at sa pagpapala namin po natanggap sa pag-iingat niyo po Panginoon sa mga nakaraang mga araw at mga nakaraang linggo. Sa
Salamat po Diyos sapagkat bawat sa amin, Panginoon, ay naririto dahil sa iyong provision, Diyos. Dahil sa providence namin pong nararanasan sa araw-araw. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano magpasalamat sa Diyos kahit na maraming problema? Dahil hawak ng Diyos ang kanyang pribilensya sa ating buhay. Simulan na magtiwala ka sa Diyos, ay hinayaan mo na nahawakan ng Diyos yung buhay mo. Saan natin lahat po tayo, meron pong free will. Kung nais mo magpahawak sa Diyos o ayaw mo magpahawak sa Diyos. Kagabi, ay nagdesisyon yung mag-asawa na hawakan ng Diyos ang kanilang anak. Kaya inihandog nila sa Diyos. Okay? Asahan mo na may mga ibang mangyayari sa bata na makikita mo kamay ng Diyos yung kumikilos sa kanya. Okay? Kaya salamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang pagpapala. Okay, number 1. Lagi sa tatlo. Number 1. What is God's providence? Ito po yung definition niya. Tinatawag na biblical definition o biblical meaning. Hindi po ako kumuha sa ibang diksyonaryo. Ang kinuha ko po ay ayon sa Biblia. Biblical definition. In the Bible, providence refers... Meron ba? Okay, yan. Bakit ano? Dito kita niya ako, dito kita. Sige. Ito na ako babasa. In the Bible, providence refers to God's active involvement in care for His creation. Okay. It encompasses God's sovereignty over all things, His ongoing preservation of the universe, and His specific guidance and provision for His people. Essentially, it means God has a plan and purpose for the world. And He works to bring it to fruition, even through everyday events and extraordinary occurrences. So sabi ng kahulugan sa Biblia, ng kahulugan ng providensya. Ang providensya daw ay tumutukoy sa aktibong pakikialam at pagkalinga ng Diyos sa kanyang nilikha. Yun daw ibig sabihin ng pag pinakatiwala mo sa Diyos yung buhay mo, ito ay natawag na tumutukoy sa aktibong pakikialam. Yan ang sinasabi ko kanina, pakikialam ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin yan, parang sinabi mo, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Lord, ikaw nang bahala sa anak ko. Ngayon, pag may nangyaring bagay, parang hindi mo maintindihan, siyempre magtatanong ka, Lord, bakit nangyari? Huwag kang mag-alala. Pag nagtiwala ka na ang Diyos ang may hawak ng buhay mo, ano man ang nangyayari dyan, hawak ng Diyos ang buhay niya. Amen? Hindi kanya pabubayaan, hindi kanya iwanan. At yung kanyang kailangan, yung kanyang pangangailangan para makapaglingkod siya, para siya magtagumpay sa kanyang buhay, lalo na kung may pangarap ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, ay dadalhin ka ng Diyos sa pagtatagumpay. Minsan kasi, nagiging negatibo tayo kapag ito madalas ko itong napakinggan o feeling ko lang. Mga tao na, katulad kasi nung ako yung natake noong 2010, siguro, ang dami na inuminin. Kasi ano yun, bagong taon yun kung ako yung natake. Siguro, nasa ano yun, nasa, dami nilang mga spekulasyon. Yeah. Speculation. Yes. Kaya nagulat sila nang malaman nila na ikwento ko kasi mga ka-office mate ko yun mga nag-iisip ng ano. Nalaman nila na ako ay inatake during ako yung nagpapaawit ng worship dito sa pulpito. Ginagawa natin Luisa kanina, yung nagpapaawit ako. At padating doon sa worship song, gusto ko yung lyrics na inaawit ko, kaya ginawa ko siyang prayer sa akin.
Kapag habang sinasambit nila ko yung bawat lyrics, parang prayer sa loob ko. Ang ginawa ko yun, sinabi ko, Lord, gawin mo kung ano yung kalooban mo sa akin, yung bumagsak ako. Napala ko, natakin ako, aneurysm. Yung aking bahagi ng brain sa right side ay nagkaroon ng blood clot. Okay, nabuhay ako. So, maraming spekulasyon. Kasi ganito. Pero nakita ko doon mga kapatid, kung hindi nangyari sa akin yon, hindi ako pupunta rito sa Quezon City. Kasi matigas ang ulo ko. Gusto ko hawak ko yung sarili ko. Gusto ko kontrolado ko yung buhay ko. Kaya nga masipag ako masipag ako ng trabaho. Hindi ako pala-absent. Kasi gusto ko lagi kumikita ako araw-araw. Meron akong pangarap. Someday, gusto ko ganito, gusto ko ganito. Gusto ko kontrolado ko yung buhay ko. Pinapatakbo ko yung sarili ko na dapat nakaplano siya. Ito yung gusto kong gawin bukas, ito yung gusto kong gawin next day. Dapat ganito ako, dapat ganun ako. Hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, hayaan mo sa kamay niya yung plano mo. Kaya, hindi ko kontrolado yun. Bumagsak ako. Yung na-paralyze yung aking kalahating katawan. 2010 pa yun, mga kapatid. At nakita ko, sa magitan ng ganong kalagayan, gumawa ng paraan ng Diyos para mapunta ako sa Quezon City. Wala po mga mag-anak dito. Si Mrs. meron. Yung kanyang nanay. At wala na akong planong pumunta ng Quezon City. Bakit? Ayoko po magpasto sa Quezon City. Marami dito rito, marami dito. Tulisan. Okay. Marami dito, feeling ko mga tatalino, mga ganun. Pero hindi pala. Kasi naalala ko si Apostol Pedro. Si Pedro po, hindi po siya magaling. Hindi po siya, katulad niya Pablo na magaling magsalita. Pero si Apostol Pedro, nilagay siya sa sentro, sa Jerusalem. Kaya nakita ko rito, pag hawak ng Diyos yung buhay mo, pag sinabi mo sa Kanya, Lord, Ikaw na pong bahala sa buhay ko. So huwag ka magtanong kung ano nangyayari sa'yo. Kasi inaasahan natin, ito mga kapatid, inaasahan natin pag sinabi mo, Lord, sa'yo na ang buhay ko. Feeling mo, hindi ka na magkakasakit, hindi ka mamamatay, hindi ka magkaroon ng problema, yayaman ka, tatama ka sa loto. Okay? Kung ano mga magandang bagay na mararamdam paranasan mo, hindi po ganun ang pangako ng Biblia. Okay? Kaya nga mayroong bunga ng Espiritu eh. Pagka ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, mayroong bunga ng Espiritu. Anong bunga ng Espiritu? Ang bunga, kapayapaan, no? Papahinuhod, pagpipigil. Nakita niyo kasi yung mga bunga. Yan ay paraan ng Diyos para makatagal ka. Kasi pag sinabi mo, Lord, sa iyo yung buhay ko, pumasok ka sa gera. Ang ibig sabihin nun. Kasi hindi lang ang Diyos ang kapakinig ng sinabi mo, napakinggan din ang kaaway ng Diyos. Ganun ba? Ibinigay mo ng buhay mo sa Diyos mo? Sisubukan natin. Parang si Job. Ibigay niya kanyang buhay, pati ang kanyang pamilya sa Diyos. Inatake sila. Sinubukan sila. At pinayagan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, si Job kaya niyang magtiis. Sa kabila ng lahat, kaya niyang mapagtagumpayan yung kanyang karanasan. O pwede niyang maranasan. Kasi yung kanyang buhay ay ibinigay na sa Diyos. Ayan po si Job. So, wag po tayong misinterpret. Kaya, may mga simbahan na kapag, hindi na ako pinagpapalaan dyan, ayaw na dyan. Ay, nako, may sakit na ako. Kaya nga dito, salamat nga sa inyo mga kapatid, nagtitis kayo sa akin eh. Ano yung dahilan kung bakit? Dapat marami na tayo. Ito yan. Kasalita ako ng karanasan at sa makikita ko. Tumitingin sila sa pastor na dapat matipuno. Nakatayo sa pulpito. Walang karamdaman. May pera, may kotse. Ganyan sa Quezon City. Pag hindi ka ganyan, hindi ka mapansinin dito. Kaya nga wala akong kaibigan dito, pastor.
yan, dumating si Pastor Joby. Amen? Nagkikipagkaibigan sa akin dito, gusto lang, pero nang interes sa akin. No? Kasi mahina. Kaya maghahanap ako minsan ng leader, walang tumatanggap sa akin kasi ganun din kalagayan ko. Pero salamat sa Diyos. Sa Diyos ang papuri. Minalinsaan kayo. Amen? Nabuo ang simbahan, napapatuloy ang gawain ng Diyos kasi nagtiwala tayo sa kabutihan ng Diyos. That is providence. Tuloy natin ito. Providensya ay patuloy na pagkilos ng Diyos upang gabayan, alagaan at itaguyod ang kanyang nilikha ayon sa kanyang layunin. Hindi ito swerte o tsamba. Wala pong tsamba, walang swerte sa mga Kristiyano. Lahat na nangyayari sa iyo, yan ay kalooban ng Diyos. Lahat na nagaganap sa iyo, mabuti man yan o masama, yan ay kalooban ng Diyos. Ang tawag dyan ay free will o pinahintulutan ng Diyos. Permissive will of God. Pinahintulutan ng Diyos. Ito ay kamay ng Diyos na palihim ngunit aktibo. Bakit aktibo? Kasi dumanas ka ng problema, ng pagsubok, hindi mo alam bakit buhay ka pa hanggang ngayon, bakit malakas ka pa hanggang ngayon, kasi ang Diyos, iniingatan ka niya. John chapter 10 verse 28, walang sino man makakaalis sa iyo sa akin sa kamay ng Ama, ng Diyos. Ingatan ka niya. Sa kontekstong Pilipino, ito, kapag may biglang biyaya, ang isip natin may tumulong. Diba? Pangalawa, kapag may delay, pero may mga magandang mangyayari, sabihin ko na delay. Parang yung, sino nakita ko sa social media, yung bumagsak na aeroplano ng India, diba? Ang dami naman ngayon noon. Meron doon isang babae, na late siya ng dating doon sa India para sumakay. So, sa kanan loob niya, malungkot siya kasi na-late siya, hindi siya nakarating doon sa on time. Bago lumipad yung airport, yung aeroplano. Pero, hindi pa nakatapos yung isang oras, napapauwi na siya, nabalitaan niya, bumagsak yung aeroplano na kanyang dapat nasasakyan. Yung kanyang inis, yung kanyang lungkot, napalitan ng saya. Kasi buhay siya. Hindi siya nakasakay doon. So, ingatan siya ng Diyos. Kapag kahit tapos sa pera, may dumating sa tamang oras. That is providence. No? Yan yung nararamdaman mo. Nararamdaman ko, nararanasan ko. Sa panahon ng kapos ka, kailangan mo. Napansin ninyo, kung kailangan mo, hindi dahil sa gusto mo, dumarating siya. Ito yan, dumarating siya. Susubukan mo yung gusto mo. No, ito pong gusto ko, ito pong gusto ko. Ayaw lang kasi ng Diyos mo. Ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Di ba ganun yung mga anak natin? Ito yung gusto ko natin, ibigay sana. Kaya lang, pag pinamihasa mo yung anak mo na ibigay mo yung gusto niya, ayan ay mawiwili. At isip niya, ay tama yung ginagawa niya na i-insist lagi yung gusto niya. Hindi, mga kapatid. Sa Diyos, mas priority ng Diyos sa atin na kung ano yung ating kailangan. Kaya sabi ng Bible sa ating teksto, basta ninyo mga ibon sa parang. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-iipon. Nagsisigapas man. Pero ibinibigay ng Diyos ang kanilang kailangan, ang kanilang pagkain. Lahat ng ito nating nararanasan, ito ay providensya ng Diyos. Ito sa usaring ito, nakakaupa tayo, monthly, 10,000. Ang kuryente natin, 3,000, 3,500, 4,000. Dati ko, umabot ko ng 8,000 eh, di ba? May tubig. Katulad ngayon, magpapagawa tayo, meron tayong dapat bilhin. Pero makapansin mo, nagpo-provide ang Diyos. Nagpo-provide ang Diyos.
Kaya ito po ay gawain ng Diyos at ang Diyos ang magpo-provide. Ibig sabihin lamang yan, ito yung dapat makita ninyo. Pag ikaw ay tumutulong sa gawain ito, sabihin natin financially, ibig sabihin, hinahayaan mo ang Diyos na gamitin ka ng Diyos para ma-provide yung pangangailangan ng Diyos. So yung ginagawa mo, yan ay mayroong kasang-ayon ng Diyos na ginagawa. Dahil ginagawa mo yan, sabi ng Biblia, ay sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, pinasa kanina, unahin mo ang kanyang kaharian, kanyang katwiran, at lahat ng bagay ay daragdag sa iyo. Colossians chapter 1 verse 17, in Him all things hold together. Romans chapter 8 verse 28, sa lahat ng mga bagay o ng bagay ang Diyos ay kumikilos para sa ikabubuti natin. All things work together for good to them that who love God. Amen. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, pag ikaw ay hawak ng Diyos ang iyong buhay, nakakaranas ka ng providensya ng Diyos, lahat na nangyayari sa iyo, yan ay ikabubuti mo. Yung nangyari sa akin, ikabubuti ko yun. No? Yung mga nangyari sa pamilya namin, ikabubuti namin yun. Kasi doon namin makikita yung kabutihan ng Diyos. Kung hindi namin naranasan yun, kung hindi ko naranasan yun, yung mula 2010, na simula na struggle ng buhay namin, hindi ko mararamdaman, mapapatunayan lalo na totoong may Diyos na makapangyarihan. Yung mga himala na naranasan namin, hindi namin mararanggap yun kung walang ganon, kung hindi namin kailangan. Kasi kailangan namin that time. No? Kasi hinayaan namin na hawakan ng Diyos ang aming mga buhay. Number 2, how does God show His providence in real life? Paano pinapakita ng Diyos ang kanyang providensya sa ating buhay? Sa panahon ng kakulangan o in times of lack, God provides. Sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kakulangan, nagpo-provide ang Diyos. Kaya ganyan, nasiraan tayo ng amplifier, ng mixer. Hintayin niyo yung providence ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Amen? Pag nagpalitan siya, mas maganda dyan. Amen? Niniwala ba kayo mga kapatid? Amen! Wow! At alam mo sinong gagamitin? Tayo. No? Ano, kung minawin na nanonood sa online. Diba? Kaya nyo, inubyot ko na kung magkano ang kailangan ng sound system ng church. 75,000 na naman. Baba lang. 75,000 lang. Kompleto na yun. Meron na yung mixer, meron na yung amplifier, meron na yung mga cable. Kompleto na yun. Okay, lalagay lang yun dito para gamitin. 75,000 lang naman. Kaya-kaya ng mga anak ng Diyos yun. Amen? Kaya sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 31, huwag kayong mabalisa, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos. 33. Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos. Ito yung konteksto niyan. Kapag ang sahod mo hindi sapat, wala kang ulam. Alala ko noon sa phase 1A, disciple na po ako noon. Hindi ko makalimutan yun. Wala kaming ulam sa bahay, pag-uwi ko sa bahay. Sabi ng mama ko, Lil, wala tayong ulam, ganun sila tayo kasi malay-wala yun. Ma, naman doon. Isip na ako, paano magkakaulam? Meron kaming pusa. Ginagamit niyo ang ulam patong pusa. Yung kapitbahay, nag-prepare ng pork chop. Gano'n mo yun? Pork chop pa. Iihawin niya. Ganyan kalaki yung pork chop. Isang meal ng isang tao para sa akin. Dumaan yung pusa
sa patio, sa likod ng likod bahay, tumawid. Kinuha yung, hindi ko maalam na galing yung doon. Alam niyo kung ba't nalaman ko mamaya? Pagbalik ko sa kusina, mayroong pork chop na hilaw. May timpla na. Hindi ko natitimplahan. Alam ko galing sa pusa eh. Alam ko galing dala ng pusa yun eh. Kasi nakita kong umalis, bigla yung pusa namin. Bigla may sumigaw sa likod. Tinawag yung pangalan anak niya. Hindi yung pinantayan yung ulam. Inain ng pusa. Hindi ko ako umimik. Masama ba yung ginawa ko? Sa lalo ng pusa, blessings yun para sa inyo. Si Elias Pastor. Elias, magkano na wala. Dapat yan. Pero naisip ko yun, bakit ibalik ko? Blessing yung kasi. Hindi, isaktong galing sa pusa. Ang kailangan ko yun, doon, akong ulam. Dapat din na ng pusa. Hindi poncha pa yung ulam. Ang ibig sabihin nito, minsan wala kang ulam, ibay natin ang kwento naman. Bigla yung kapitbahay mo, magluluto ng paborito mong ulam. Siyempre, bibigyan ka nun. Ikaw naman, salamat. Saktong-sakto. Paborito ko pa naman ito yung luto mo. Tanggap ka naman. Lunes yun. Martes, nagluto uli. Gusto mo uli yung naamoy mo na niluluto. Alam mo, bibigyan ka nun kasi mabait na kapitbahay yun. So, binigyan ka nga. Salamat ka. Salamat ha. Miyerkules, binigyan ka uli. Basta pabilisin natin. Huwebes, binigyan ka uli. Biyernes, panghuling araw. Ay nagluto. Adobo. Paborito mo, adobo, pinaghalong manok at baboy. Diba? Sarap yan, susunjip yan eh. So, naamoy mo, alam mo, bibigyan ka. Nasaan mo? Opo, alas 8 na, wala pa, hindi ka binibigyan. Pero naamoy mo ha, naamoy mo. Nakahanda na yung kanin mo, kakain ka na oh. Wala lang ulam. So, hindi ka nakatiis, 8:30, pumunta ka, matok ka. Tao po, oh, Neil, bigay ko na yung pangalan ko ng ngalan, bigay ko ng ngalan. Oh, bakit ang kailangan mo? Ah, pare, ganito pare. Naamoy ko yung niluto mo, sarap eh. Alam ko, bibigyan mo ako eh. Ano nangyari? Bakit hindi mo ako binigyan ngayon? Lagi mo ako binibigyan araw-araw. Sabi niya naman, pare, bibigyan kita talaga. Ang problema, wala na akong lalagyan. Yung mangkok na binibigay ko sa iyo ng ulam, hindi mo sinusuli sa akin. Wala akong paglagyan. Yung kapatid, kapag binibigyan tayo ng Diyos, ibalik natin yung para sa Kanya. No? Yung mangkok, balik mo. Yung lesson O yun, yung lesson doon. Pagka binigyan kayo, solid yung nilagyan pala. Kahit hindi nyo inugasan. Oo, yan ha. Mas maganda hindi inugasan para makulit-ulit. Hindi pa yung hugasan. Hindi ka hugasan ninyo. Wala lang kinalaman yun. Kasi solid nyo yung nalagyan. Eh, ikaw, pagka binigyan ka, tayo tayo yung solid mo. In time of crisis, tignan nyo to, God protects and redeems. Totoo po yan, salita ng Diyos yan. Nasa texto po natin yan, yung texto natin binabasa. Genesis chapter 5 verse 20, ano na niya si Joseph? Lahat na nangyari kay Joseph, taliwas sa kanyang panaginip. Ang panaginip ni Joseph, someday, magiging magiging leader ako. Titingalain ako ng mga kapatid ko, even ng aking father at ng aking mother. Pero hindi ganoon na nangyayari. Tingnan niyo, basahin niyo yung buhay ni Joseph. Ay malapit na yun, basta malapit na. Sa mga sunod na mga Sunday school natin, malaman ninyo. Na si Joseph, ang kasalanan lang ni Joseph, siya po'y taong mapanaginipin. Parang yung anak ko mapanaginipin, panganay kong anak mapanaginipin. Ayan. Yun ang kasalanan niya, mapanaginipin siya. Siyempre, hindi po masama na ikaw ay maging hopeful, no? Yung panaginip mo ay matupad. Taliwas yung naranasan ni Joseph. May panahon na gusto siyang ipapatay ng kanyang mga kapatid. May naawa. Isang kapatid, huwag natin patayin.
Ang gawin na natin, ilaglag na lang natin sa balon. Meron siya mga, sabihin natin, kinain, nilapan ng hayop. Tapos na makita nila ng isang, meron dumarating na taga-Egypt na, ang tawag doon, Bayensen. Mga malakal, yung tawag doon. Naisip nila, ibenta na lang si Joseph. Pero mula sa gustong patayin, ibenta para maging alipin. Okay, nabenta nila, tagumpay sila. Naibenta nila si Joseph. Dinala si Joseph sa Egypt. Pagtapos pagdala sa Egypt niya, hindi pa natapos pa rin ang problema niya. No? Nagtrabaho siya, naging masipag siya para maging maayos yung relasyon niya sa kanyang amo. So pinagkatiwalaan siya, pinagpala siya ng Diyos. Ang problema, nagustuhan siya ng kanyang among babae. So mahirap talaga yung sobrang guwapo. Ayan, Jeff, mag-iingat ka, Jeff, ha? Kaya na yung DA, eh. Nasa sobrang guwapo mo. Ayan. Yan, balik titigim na ng bukas eh. Na-expect na daw. Kaya, ayun. Nakulong siya sa kasalanan hindi niya ginawa. Yun yung puro kabaligtaran yung kanyang. Tapos may nangako sa kanya, nakakuha niya bilanggo. Nakalabas kami dito, tutulungan ka namin. Okay, nang mabalik sa kaharian, nakalimutan din siya. Pero dahil sa ganon, yung plano ng Diyos talaga hindi talaga yan mawawala. Kung ano yung plano ng Diyos, mangyayari yan. Si Joseph ay naging gobernador ng Egypto. Okay? So, naging ano siya, second in command kay Paraon. Hindi po siya naging hari. Huwag po kayo magkakamali, hindi po siya naging hari ng Egypt. Siya po ay naging second in command kay Kanang kamay, pastor. naging kanang kamay. Okay? Siya ang pinagkatiwalaan ni Paraon. Dahil sa panaginip ni Paraon na kanyang in-interpret. Okay? Buti na lang si Joseph ay nag-aral ng hermeneutics. Kaya marunong siya mag-interpret. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, magtiwala ka sa Panginoon, itutuwid niya ang iyong landas. Ano, may nangyari sa iyo? Parang meron kang question, bakit nangyari sa akin ito? Panabasa mo ito. Proverbs chapter 3 verse 5. Yung question mo sa isip mo, ay hindi pala dapat, magtiwala pala ako sa Diyos. Kasi kung naniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na alam niya ang lahat ng bagay, alam niya sa future kung magiging ano ka, dapat lang magtiwala ka sa Kanya, kaya sa kasalukuyan kung anong nangyayari sa buhay mo. That is obedience. Pagpili ng trabaho, pag-alis sa ibang bansa, pagsuko sa relasyon, minsan walang kasiguraduhan pero mayroong kapayapaan kapag alam mong hawak ka ng Diyos. Pag dumanas ka ng halos ikamatay mo na, pag dumanas ka ng mga pangyayari sa buhay mo na halos hindi mo na kaya, gusto na ng katawan mo na sumuko. Pero tandaan niyo mga kapatid, kapag may plano pa ang Diyos sa buhay mo, kaya po, huwag po kayong mag-question pag isang tao, halimbawa, nawala na siya, kinuha na siya ni Lord. Ang ibig sabihin lamang yun, wala nang plano ang Diyos sa buhay niya. Okay, buhay ka pa ngayon, ibig sabihin yan, may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Eh, pastor, ba't puro pagtitiis, ba't puro problema? Diyan mo makikita yung kabutihan ng Diyos. Diyan mo makikita yung providensya ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan, hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Matthew chapter 28 verse 18, sabi niya, ang kapamahalaan sa lupa at sa ibabaw ng langit ay ibinigay na sa akin, sabi niya. So, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. He is in control. Number 3, how should we respond to God's providence? Paano tayo tumutugon
sa providensya ng Diyos. Una, magtiwala ka kahit hindi mo naiintindihan. Magtiwala ka sa Diyos kahit hindi mo naiintindihan yung nangyayari. Trust even when we don't understand. Job chapter 1 verse 21, ito yung kwento ni Job. Sabi niya, ang Panginoon ang nagbigay, siya rin ang kumuha. Hindi ka dapat magtampo sa Diyos. Halimbawa, nawalan ka ng anak. Sample lang natin yan. Dapat ba magalit ka sa Diyos? Hindi. Hindi naman sa'yo galing yan. Galing yan sa Diyos eh. Ang ibig sabihin lamang yan, mas merong magandang layunin ng Diyos sa Kanya kung bakit kinuha siya na mas maaga. Kasi kung mabubuhay yan ng mas matagal, lalaki pa yan, tatanda yan, magiging problema mo yan. Papunta pa sa impyerno yan. Alala ko yung panganay ko na mahulog yan from 13 steps. Yan ang unang himalang na naranasan ko. Sa Tondo kami nagpapayunir kami. Nang dinampot ko siya, dilat yung kanyang mata, hindi na siya humihinga. Natakot ako. Nagpapayunir ka, tapos mamatayan ka ng anak. Sino maniniwala sa'yo? Yung mga tao doon sa Tondo. Kaya sabi ko, Lord, kung ang batang ito ay lalaking tatalikod sa'yo, hindi maglilingkod sa'yo, ngayon pa lang tanggap ko na kinuha ko na siya. Pero kung ang batang ito ay maglilingkod sa'yo, sinabi ko yun, ang lakas ng piyak ng bata. Sibukan mo nga atin, biyak. Ang lakas ng iyak. Yun ang unang himala akong naramdaman, naranasan sa pupay niya. Hindi nayaan ng Diyos mapahiya ako. Kasi sinasabi ko to, ang Diyos ay nagpapagali ng karamdaman, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Tapos yung anak mo mamatay sa panahon ng pioneering. Salamat sa Diyos. Binuhay niya kasi may magandang plano. Yung bata na yun na binuhay niya, ang laking bagay sa akin sa ministeryo. Amen? Akala nyo, si pastor lang, kaya niya lahat? Hindi. Kung wala siya, malaking tulong siya. Binigay sa akin ng Diyos. Siyempre, ako ng silo-silo ba? Yung pangalawa ko, pangatlo ko, pati yung pangapat ko. Ayan. Yung mga anak ko, masiloso yan. Silosa. Pag nakatingin ako sa isa, favorite. Favorite. Favorite, pero hindi niya alam sinong kamukha niya. Ang definition ko sa favorite, kalukalay. Kaya hindi mo yung pwede akong ano dyan. Okay. Alam niyo yung tutukoy kung sino ha. Be thankful even in trials. Ito yung ibig sabihin. Sa kabila ng marami kang problema, marami kang pagsubok, hindi katulad ng nararamdaman mo sa naranasan ng iba, dapat marunong ka pa rin magpasalamat. Yun yung pagiging unique mo. Amen? Yun ang gustong makita ng Diyos sa iyo. Kaya hanga ako sa mga tao, sa mga manampalataya, na ano man ang pagsubok na kang naranasan, ano mang mga problema, hindi tumitigil, hindi nila, parang kasi sa pagpapastor ko, mag-30 years na, marami na akong nakita mga tao na kapag yung iba, parang hindi yata maganda na pinagpala ng Diyos. Kasi nung pinagpala ng Diyos, iniwan si pastor. Yung iba naman, dami ng pagsubok, problema, hindi nakayanan, iniwan si pastor. Marami akong karanasan mga ganun. Nakikita ko yun sa loob ng 30 years na aking pag-ministeryo. Pero mali. Ang dapat, habang ang tao ng Kristiyano ay dumaranas ng pagsubok, habang ang tao o Kristiyano ay pinagpapala ng Diyos, dapat lalong lumalapit sa Diyos. Kasi bakit? Yung pagpapala na tatamasa mo ngayon, hindi yan sa'yo. Sabi niya, Job, lumabas ako sa mundong ito na walang dala. Aalis ako na walang dala. Sinabi niya ni Paul sa Timothy, kaya dapat tayo makontento. So bakit? Kung kailangan pinagpala ka ng Diyos, kung bakit kailangan yung panalangin mo, Lord, gamitin mo ko bilang instrumento para pagpalain ng church. Nung pinagpala ka ng Diyos, ba't iniwan mo ang church? Anong dahilan? Ayaw ko pagpalain si pastor. Hindi ba kailangan mo pagpalain ninyo? Ang church ang pagpalain ninyo. Wala tayo sa ilalim ng batas. Amen? Church, pananagutan natin yan sa Diyos.
kapag pinabayaan natin ang Diyos. Meron po kung isang inihanda na outline, siguro sa mga sunod mga panahon, papanagal ko yun. The dead church, patay na iglesia. So, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, magpasalamat sa lahat ng bagay. Ano man yan, mabuti man yan, masama man yan, na nangyayari sa iyo. Ang importante mga kapatid, alam mo sa sarili mo na ikaw ay mayroong paniniwala, pananampalataya sa Diyos. Pero in spite sa mga nangyayaring yan, kahit na ganyan ang ginagawa mo, mayroon ka pa rin pagsubok, mayroon ka pa rin problema, ibig sabihin yan, pinahintulutan ng Diyos yan. At kung pinahintulutan ng Diyos yan, huwag kang matakot sapagkat ang dulo niyan, magtatagumpay ka. Hindi kayo papahiya ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, maluwalhati ang Diyos. Kaya meron akong nabuo isang topic, sabi ko, doon sa topic na yon, kailan hindi nagiging kamatayan ang karamdamang malubog o malumang karamdaman, kailan hindi nagiging umahantong sa kamatayan. Amen? Kapag yung karamdaman mo ay hinahayaan mo na maging kaluwalhatian ng Diyos. Maging matapag sa gawain, be faithful in our calling. Despite sa lahat naman nangyayari sa atin, huwag mawala yung ating katapatan. Amen? Parang sa pag-aasawa lang yan. Nung naniligo ka pa sa asawa mo, yung katapatan mo hindi yan hindi tawag dito, hindi siya ang tawag salita. Hindi matawaran, salamat. Salamat ma, kaya ganda po yan. Kanino. So hindi matawaran. Noong nakikita mo na hindi na sexy, hindi na kasing dati na mabango, lotion na, kasi marami ng anak. Wala na yung kanya, yung ano mo, yung dito, yung ano mo sa kanya, yung word natin ang ginagamit na idolatry, parang ganyan, pagsamba o pag-ano mo sa kanya, paghanga. Bawalan na natin kasi pagsamba, pangit eh. Di ba ganun? Lagi mo sinasabi niya, makita ko lang yung bubungan ng aking misis, ng aking kasintahan, ay buo na yung araw mo. Ay, sigurado yun. Paglabas ko ng bahay namin, kapit-bahay lang namin, paglabas ko ng bahay namin, kita, hindi lang bubungan ang kita ko, pati gate. So, pag nakita mo yung asawa mo na yung dating inaangaan mo, parang tingin mo perfect, tapos kung nakita ko mga kamalian, yung mga spot, may mga problema, ibig sabihin nun ay hindi ka na magiging tapat sa kanya, mawawala na yung pagmamahal mo sa kanya. Hindi. Ang tunay na pag-ibig, nagtitiis. Nagtsatsaga. Amen? Ang tunay na pag-ibig, hindi niya na iniisip yung mga nakaraan. Hanggang tabi ng bubuhay. Diyos, ang gusto niyo magpakasal. Hindi tayo dyan. Bastos na naman ito, bastos. Paparamdam na naman, makagadagan na naman si atin. Malamang apat eh. Apat eh. Ayaw na nung pangalan. pa si Jude ka. Oh my gosh. Colossians chapter 3 verse 23. Gawin ninyong lahat na parang sa Panginoon. Yun ang doon. Lahat. Gawin nyo, sa kaya masabi ng 1 Corinthians chapter 10, 30. Doon nakakamali, 30. Sa inyong pagkain, sa inyong pag-inom, gawin nyo sa ikapupuri ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin, gawin natin para sa kapurihan ng Diyos. Kung pinagpapala ka man ngayon, nagtatagumpay ka man ngayon, may problema ka man ngayon, kapag nagtagumpay ka dyan, nakalampas ka dyan, ibalik mo sa Diyos ang papuri. Amen? Hallelujah. Nandun sa application, yan natin yung providence ng Diyos sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon. Sa mga OFW, sa mga nakikinig, na nag-aalala sa kanilang mga pamilya. Ang Diyos ay nasa kanila. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Kaya huwag kang mag-alala. Kung ikaw ay OFW, nakikinig. Ay, lagi mong isipin, pag sinabi mo, Lord, bahala ka na sa pamilya ko. Magtiwala ka na
iningatan sila ng Diyos. Sa mga estudyante na walang pambayad sa tuition, pakinggan nyo ito. Maglalaan ng Diyos ng scholarship para sa iyo. So, Pastor, baka pa nag-exam ako, hindi ako makapasa sa scholarship. Yun ang hintayin mo na gagawin sa iyo ng Diyos. Bigyan ka ng Diyos ng karunungan. Kaya subukan mo lahat, subukan mo. Lahat ng scholarship sa Quezon City, sa Maynila gawin, subukan mo. May paraan ng Diyos para makapag-aral. Mag-aral kayo ha. Kasi dapat graduate kayo. Dapat dadating ang araw, yung pangarap ko, meron ditong abogado, meron ditong may doktor, meron ditong, kasi may pasyente na tayo eh, di ba? May pasyente na ako eh. So, okay na yun. Ako na lang. Ako na kayo. Dito, merong piloto, yan, merong yun, flight attendant, no? Meron din dito? Anong tawag dun sa nagsusulat ng attendance? Security guard. Security guard ba yun? Attendant. Akala ko architecture. Ha? Architecture. Dapat kompleto ha? So, Pastor, gusto ko po maging architect. Panalangin natin yan. Kailangan natin architect. Kasi someday, baka mamaya, pahindulot tayo ng Diyos na paggawa tayo ng building. Ikaw ang guguhit. Ang ganda yun. Sa buhay mo, ikaw ang ginamit ng Diyos para maging arkitekto ng building ng pagsasambahan ng gawain ng Diyos. Okay. Ito ang tanong. Sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon, saan mo nakita kung nakikita yung kamay ng Diyos? Kasi kalabisan na, marami na akong naranasan, nakita ko yung kamay ng Diyos. Sa iyo, ilang tanong ko sa iyo ngayon. Kailan mo naranasan yung providensya ng Diyos? Yung kamay ng Diyos? Lalo na kapag panahon na para magbayad ng bills, di ba? Dati, ang problema ko dati, pag pupunta kami ng hospital, stress. Pag taxi ka, ito, sa mga taxi driver na nakikinig ngayon, para makita ninyo yung aming problema kami mga pasahero. Pag sumakay ka ng taxi ngayon, hindi ka makatikit, maka-trip. Kasi titinan mo yung metro. Kasi pinipitig. Kapag hindi ka nakatingin, pinipitig yung metro. Kung nakatingin ka naman sa metro, hindi mo alam yung daan pagpunta sa pinupuntahan mo, ilalayo ka para mas malaki yung babayaran mo. Hindi stress. Diba? Yan dahilan kung bakit mo nababasan mo kayo ng pasahero, mga taxi driver. Kasi pupunta na po kami sa Grab. Sa Grab, kapag ano pa yung iba? Ano pa iba? Joyride. Joyride. Pag sakay mo, pwede ka na, in-drive para fair. Kung sakay mo, pwede ka nang pumikit, pwede ka nang umidlit. Pag dilat ang mata mo, nasa bahay ka na. Walang stress. So, alam nyo na ngayon mga taxi driver, kung bakit hindi kami sumasakay sa inyo. Okay lang, kasi baka mayroong may makinig dito, makarating ito. Ito yung problema namin. Tama na lang yun. Kaya ang providensya ng Diyos, hindi lamang ito pang Bible story. Totoo ito sa atin. At ito ay nararanasan natin. Kaya, maging sensitive lang kayo. Makikita nyo sa paligid. Oras-oras, merong maranasan mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay. Okay, tumayo tayong lahat. Basta ninyo, mga ibon sa mapawid, hindi sila nagtatanim, hindi nag-aanib, hindi nag-iimbak ng pagkain.
Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa kanila? Ito po ang lagi ninyong isipin. Ikaw na anak ng Diyos. Mas mahalaga ka na sino mang nilikha ng Diyos sa mundo. Sabi ng Biblia, tayo nilikha ng Diyos ng kanyang kawangis. At ngayon, hindi na tayo basta kawangis ng Diyos. Tayo pa ay kasunod ng Diyos. Tayo pa ay mga manampalataya. Tayo pa ay mga followers ng Diyos. So, may pangako ang Diyos na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. At ipoprovide niya kung ano man ang iyong pangangailangan. Sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kaginawaan, naroon ang kamay ng Diyos. Hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Hayaan mo ang kamay ng Diyos ang mag-ingat sa iyo, ang magpatakbo ng buhay mo. Dahil sa Diyos, walang talo. Sa Diyos, walang kapahamakan. Sa Diyos, sigurado ka. Panalo ka. Amen. Salamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya. Palapakan natin ang Panginoon.